Maging dun sa Prague, sa bahagi ng Czech Republic, hanggang ngayon ay umiiral ang news blackout. At yan ay kaugnay pa rin ang pagkakaresto kay Saldico. Nabatid na mismo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagbigay ng anunsyo ukol naman sa pagkakahuli kay Ko matapos itong magtangka na bumiyahe sa katabing bansa matapos naman ang pananatili sa Prague. Ayon kay Bombo International News Correspondent Cheryl Tolentino, nagulat na lamang sila doon sa ulat na nadakip na si Saldico sa nasabing lugar na napakalayo sa Pilipinas. Para sa kanila, may tuturing ito na banaag ng pag-asa sa ikalilinaw ng flood control scandal kung saan malaking pondo ng bansa ang nawaldas. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio sa Bombo International News Correspondent na si Cheryl Tolentino. Talagang nakakagaan ng loob at masaya ako na sa wakas ay nahuli at naaresto na rin si Saldico. At bilang isang OFW na naninirahan at nagtatrabaho dito sa Czech Republic, laking gulat ko na lamang nang malaman ko na nandito pala siya sa Prague. Hindi ko akalain na makikita o maririnig ko ang balitang ito sa lugar na napakalayo sa Pilipinas. Matagal nang naghihintay ang mga taong bayan para sa araw na ito at sana sa wakas ay masagot na niya at harapin na niya ang lahat ng mga kasalanan at paratang na nakalaan para sa Bahagyan ng mga pahayag ni Cheryl Tolentino, ang ating Bombo International News Correspondent. Hangad rin ni Tolentino na masagot ng isa-isa at malinaw nitong si Saldico ang mga bumabalot na kontrobersiya at maparusahan ang mga tunay na sangkot sa nasabing illegal na gawain. Nais din ng naturang overseas Filipino worker dyan sa Prague na maging mabilis at yan ay kaugnay ng pag-usad ng kaso lalo na at sangkot dito ang malaking halaga ng pera ng taong bayan na nakalaan sana para sa mga proyekto na dapat ay puprotekta sa mga mamamayan laban sa mga kalamidad. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ng Bombo International News Correspondent na si Cheryl Tolentino. upang masagot niya ang mga issue at anomalya na umiikot sa mga proyekto ng gobyerno, lalo na sa mga flood control projects na dapat sana ay nagpoprotekta sa ating mga kababayan. Umaasa po ako na ngayon na nasa kustodiya na siya, tuluyan ang uusad ang kaso at mabibigyan na ng katarungan ng lahat. Dapat ay managot siya sa bawat sentimong nawala at sa mga proyektong hindi natapos ng maayos upang hindi na ito maulit at ang mga trahedyang dulot ng pagbaha at mga kapabayaan ng nasa gobyerno. Bahagi pa yan mga pahayag ni Cheryl Tolentino, Bombo International News Correspondent. Para naman kay Bombo International News Correspondent Banjo Como, sana ay masunod yung due process para sa kasong ito at maiharap sa hustisya ang mga kinauukulan. Dapat din umano na makatotohanan lamang ang maging takbo ng pagdinig sa kabuuan ng naturang kontrobersiya. Narito naman ang pahayag ni Bombo International News Correspondent Banjo Como. Bilang isang OFW po dito sa Czech Republic, nagulat po ako sa balitang yon. Sana po mabigyan po ito ng malinaw na investigasyon at due process. At kung ano man po yung totoo, yun po yung mananaig. Bahagi yan ang mga pahayag naman ng Bombo International News Correspondent na si Vanjo Como. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.